Direct hire po. Minake sure ko talaga na ma-process ko lahat ng papers kasi na-try kong lumabas ng bansa before for work din sa Malaysia. Tapos na-offload ako. Xin chào! Mabuhay! This is Teacher G, a Filipino teacher here in Vietnam. And welcome back po teacher sa isa na namang video. And this one, we have our new guest, which is Miss Vanille from Philippines. Sure, saan po kayo sa Philippines? Baguio City po. Ay, mga taga Baguio, kaway-kaway po tayo. Ready na po ba kayo? Ready na. Medyo kinakabahan lang. How did you know po na merong opportunity na teaching sa Vietnam? Na-recruit ako ng isa sa mga teachers din dito, which is Teacher John, shout out. Teacher John, from Baguio din siya. And ayun, nagtanong lang ako sa kanya kung may hiring ba sila dito. And then, yun, thankfully, meron naman silang hiring dun sa center nila. And then, siya yung tumulong sa akin para mag-process at mag-apply. Nung pagpunta niyo po dito, Ma'am Vanille, direct hire po ba kayo or tourist po? Direct hire po. Minake sure ko talaga na ma-process ko lahat ng papers kasi na-try kong lumabas ng bansa before for work din sa Malaysia. Tapos na-offload ako. Kaya, na-offload ako. Kaya sinabi ko na ipaprocess ko lahat ng papers para hindi na ako kakabahan pagdating sa immigration. And para smooth lang. Naman sa tinagal po nung pag-process niyo ng papers, ilang months or years po ba kayo nag-ano nun? Hindi naman umabot ng taon, mga a few months lang po. Siguro 4 months. Kasi kinulat ko pa yung mga diploma, TOR, yung mga requirements from school, tapos yung mga documents na kailangang ipa-legalize or apostille. Yan. Yung mga yon. So, tsaka maraming mga documents na kailangang ipa-notarize din sa lawyers, mga ganon. Dami, teach. Kasi madugo siya. Nakabiti po ako. So, nag-process po ako ng apostillization sa Las Piñas. Medyo malapit lang po. Kayo po from Baguio, saan po kayo nag-process po doon? Meron din naman pong POEA sa Baguio City. Pero ako kasi, nag-process ako sa Ortigas. Kasi sabi nila, doon daw po yung fastest. Pero nalaman ko na may mga ibang teachers din nag-apply from Baguio City and sa Baguio City branch sila nag-process. Mas mabilis pala po. So if kung gusto nyong mag-apply yung mga Baguio aspiring teachers, sa Baguio City branch na lang kayo mag-process. Mas Kasi mabilis. lumabas pa po kayo, no? Malayo din yun. Sa pagkakatanda, Chair, if ever you can still recall po, magkano yung parang quote na nagastos niyo sa pag-process ng documents? Teach, siguro mga 60,000 lahat na, overall na. Oo. Including na po yun ba yung ticket niyo pag pupunta dito or processing pa lang po yun? Feeling ko processing pa lang. Oo, tapos labas pa yung airfare ko. So 60,000, nandun na talaga lahat, pati yung pamasahe ko from Baguio City to Manila. Yun yung pinaka nakakapagod, Teach, kasi Baguio City is 6 hours away from Manila. So pagka may ipaprocess ako, talaga ako magko-commute, magbabas, gano'n. Sakripisyo din po talaga. Tapos working ako habang nagpa-process. ESL online teaching. So dadalhin ko yung laptop ko papuntang Manila, tapos mag-work ako doon. Kasi buti na lang, yung ESL teaching, pwede natin siyang dalhin anywhere as long as may good internet connection. Pwede tayo mag-work. Flexible din talaga yung work niyo. Yes, very good. Gaano po kayo katagal din for ESL online teaching, ma'am? Actually, Teach, most of my teaching experience is online bago pa man ako mag-classroom setup dito sa Vietnam. Siguro mga, Teach, 3 years yung kabuuan. Kasi nag-start ako 2016 eh. 19 years old pa lang ako. Nagturo na ako. Kasi graduate na rin ako ng 19. Oo, maaga. Anong year po kayo graduate, ma'am? 2016 po. Oy, hulaan po. Kailan tayo na si Ma'am Vanille? Ayun na, mahuhulaan na. Mahuhulaan na. Sige po. Next question, Miss Vanille, is since pumunta po kayo dito as direct hire, before po ba kayo na-recommend, nag-try din po ba kayo na maghanap pa ng mga employers?
Hindi na po. Parang talagang dinirect na rin ako na i-recruit. Tapos dito na ako nag-focus. Ganun. Ayun. Pero wag po kayo ma-discourage, no, kung yung hindi man po kayo or wala pong kayo kakilala dito na mga nagtatrabaho na kasi meron din po talaga ng mga, yun nga, katulad ni Miss Vanille, meron po silang kakilala dito, which is an advantage. Pero if ever wala po kayong kakilala, please don't be discouraged, teachers, kasi marami din talaga opportunities. Kailangan nyo lang hanapin yung tamang para sa inyo. Yes. So, Ang galing. love story pa. Very inspirational. Motivational speaker na. Next year, ano po, upon arriving in Vietnam, what are your initial thoughts po dito, generally? Initial thoughts, halo-halo po, mixed emotions. Kasi na-excite ako for my new journey. Tapos, natatakot din ako. Natatakot ako kasi makakakilala ulit ako ng mga bagong tao, ganon. Meron kasi po akong bad experience nung first time akong nag-abroad sa mga nakasama, ganon. So ngayon, nung una ko dito, sabi ko, I'm gonna live alone, solo, kasi na-traumatize ako dun sa na-experience ko dati na sa mga kasama sa bahay, mga ganon. So, kinakabahan, excited, and medyo takot din, ganun. Pero, yun, more on excited naman. Paano niyo po na-overcome yun? Kasi nga, based on your previous experience, syempre, napakahirap din po yun. Tapos pupunta naman po kayo, parang same na mangyayari. Paano niyo po na-overcome yung challenges niyo na na-face at that time? Dito po or sa ano? Dito. Sa Vietnam. ano na lang, maganda naman po kasi yung support system ko na nakukuha from the family. And sa partner ko din, lagi siyang nakasupport din. Tapos, since mag-isa akong dumating dito, lagi naman akong ka-VC, yung mga family ko, lagi kasi ng ka-VC, lalo na yung partner ko, ganon. And I think sanay naman din kasi ako na, mag-fly solo. Did you have a hard time po adjusting in terms of culture or experiences sa Vietnam? Siyempre po nung mga first 2 weeks ko, merong culture shock talaga. Lalo na kasi may language barrier. So pagkalalabas ako or mag-supermarket, mamamalengke, ang hirap makipag-communicate. Tapos medyo intimidating yung mga tao sa paligid ko kasi kapag nagsasalita sila, sobrang lakas and then parang feeling mo nag-aaway sila. So ang hirap nilang i-approach ba? Po kayo dito, aware na rin po kayo na 4 yung seasons nila or nag-research din po ba kayo about sa Vietnam before coming here? Ayun nga po, before coming here, ang alam ko talaga, para lang siyang Pilipinas na may 2 seasons, dry and wet. So pagdating ko dito, ay parang binibriefing na ako ni teacher JM na, mag-prepare ka kasi winter dito pagdating mo, ganyan. Winter? May winter pala sa Vietnam. So yun, hindi po ako aware na 4 yung seasons dito. So natuwa naman ako kasi sabi ko, ay wow, at least may experience ko yung winter, autumn, ganyan. So far, Cheers, dahil I think na-experience na rin po almost lahat ng seasons na since December. Ano ba yung pinaka-na-enjoy nyo? Winter po siguro kasi yun nga, nakakapag-dress up ka sa winter, ganon. Yes, kasi mahilig din po akong mag-dress up, ganyan. Winter, at saka favorite ko po talaga din summer season kasi mahilig akong mag-beach, ganon. Pero sobrang init din pala talaga ng summer dito sa Vietnam. Hindi ko rin in-expect. Oo. Kasi sobrang humid nga. Diba? So, yung mga, dadating din dito na teachers, i-check nyo yung teachers kung ano yung weather na madadatnan ninyo para rin well-prepared po kayo. So, next one, Teacher Vanille, doon naman po tayo sa work. Pwede po matanong kung saan po kayo nagtatrabaho? Yes, sa iShare po. Center siya. Dito lang din sa Lac Chai. Ayun, dyan lang. Malapit lang siya, teach, actually. Lakad. Pwede nating lakarin. Oo. Ano po yung schedule niyo din, teacher? Umaga po ba kayo? Gabi? Or ano po? Ayun, 3 hours a day lang ako nag-work. 3 hours a day lang. Tapos 6 days in a week. Kasi meron akong 1 day off. Yan.
Ay, ganun, sir. So, 3 hours lang po yung work niyo. So, ang dami niyo pong free time. Ano pong usual na ginagawa niyo for free time? Ayun, since marami akong spare time sa daytime, nag-yoga ako, pilates, tapos vlogging. Ay, Oo, tama. vlogging. Meron din pong YouTube channel, Facebook page, and TikTok account si Miss Vanille, which is Vanille Diaries. Sama po ba? Please follow me po. I-promote niyo po yung chair. Follow niyo po ako, Vanille Diaries, sa Facebook, TikTok, at saka YouTube. I-flash po natin yung sa screen po and together with the link na. Since marami po kayong spare time, nagkaroon po ba kayo ng opportunities para mag-part-time sa labas or hindi po kayo pinapayagan? Allowed naman po kaming mag-part-time sa employer namin, pero ang part-time ko na lang po is yung online private classes. So sa bahay na lang ako nagpa-part-time kasi meron akong mga students before from China na na-retain. So, ayun, di ko naman sila binitawan kahit na nakalipat ako dito sa Vietnam. So, sila pa rin. Nagtuturo pa rin ako online ng mga Chinese students naman. Ayan, okay na rin yung teach. Malaki na rin yung nadadagdag sa akin sa part-time ko na yon na yun na yung ginagamit kong pambayad ng SSS, PhilHealth, insurance, mga ganon. Meron po kayo SSS sa Philippines up until now active po? Yes po, active lahat. Ahoy. Oo, Ano niyo make sure ko po process yun, ma'am? Para change niyo po ba siya to self-employed? Ngayon po, na ako, paying as OFW na ako. O, kasi yun po yung requirement din sa POEA. Oo. Kapag aalis po kayo, i-require nila kayo na mag-pay ng at least 1 month, I think, sa Pag-ibig at saka sa SSS. Uy. At ang ganda na ito, ma'am, no? Pero kasi, actually, nung pumunta rin po ako dito, POEA, ma'am, pero hindi ko na-continue sa SSS ko. So, paano po yung payment niyo po nun? Ako, nag-Gcash lang po ako. Through Gcash lang. So, nung simulan dumating po kayo dito, ma'am, tuloy-tuloy pa rin po yung niyo po? Yes po, every month pa rin, oo. Through Gcash payment. Maganda rin yung teachers, no, from Miss Vanille. Kasi para din pag-uwi natin sa Philippines, meron pa po kayong pension po ba yung makukuha nun, sir? Tama ba? Yes, pension po. So, di ba, syempre importante din po yung lumabas tayo ng bansa. Hindi naman all the time, parang meron tayo dito. Yes So, kailangan secure din yung future natin. So, yun. Insurance teacher, Vanille, nabanggit niyo po. Kumuha po ba kayo ng insurance sa Pioneer po or iba pa po ito sa insurance na meron kayo as OFW? So sa POEA, meron po silang insurance din na babayaran mo. And then may insurance ako from my employer here. And then meron naman din akong personal insurance from PruLife. Matagal na po na insurance ko yon. Like college pa lang hinuhulugan ko na siya. Well, Teacher Vanille, well prepared talaga. Teachers, ganun din talaga, no? Makailangan talaga, teachers, handa kayo sa lahat ng mangyayari. In case, hindi namin masabi, mawala ng trabaho sa abroad, syempre may mga recession na nangyayari. If ever umuwi kayo, at least kahit paano, meron pa rin kayong, parang sasalo sa inyo. Teacher Vanille, pwede ko rin po matanong, ano po yung level ng students na tinuturuan niyo po? High school level kasi I'm teaching IELTS. Yan. So IELTS is an English testing system sa mga hindi nakakaalam, and piniprepare namin yung mga high schoolers for that exam na iti-take nila if they like to study abroad, or kasi dito po sa Vietnam yung mga high schoolers, 'di ba? Pag gusto nilang pumasok sa isang magandang university, nagre-require sila ng IELTS certification. So kami po yung mga nagtuturo sa mga high schoolers, we are preparing them for that examination. Yeah, maybe 1 year or 2 years na preparation. Yes. Can I ask Teacher Vanille, bago po kayo pumunta dito sa Vietnam, alam niyo na rin po ba kung ano yung ituturo ninyo? Or dito na lang po kayo na briefing na, IELTS po pala yung dadatnan ninyo? So, na-brief naman na po ako nung nag-recruit sa akin na teacher na IELTS po yung focus nila. So, ayun. Actually, wala po akong experience sa pagtuturo ng IELTS. Dito ko na lang siya naaral. Meron lang akong idea about IELTS from a student perspective kasi gusto kong mag-IELTS test sana before. So, nag-training ako. So, ayun. From a student's perspective lang talaga yung idea ko. Pero hindi ko siya alam paano ituro. Pero hindi naman po kayo na-require na kailangan meron kayong IELTS certificate before po kayo hinire? Wala naman pong ganong requirement.
Kasi sa iba, meron ganun, Oo, sure, no? meron ganun. Hinahanapan din ng IELTS. Kanya-kanya din talagang hanap yung mga Depende po sa employer. How about in terms of certification, Miss Vanille? Ni-require po ba kayo na mag-submit ng like CELTA, ganun, or TFL, TESOL? Yeah. Ang ni-require lang po is TESOL and nakalimutan ko teach yung isa. TFL, sure. Hindi teach. CELTA. CEFR ba yun? CEFR. Yes, Apo, apo. CEFR. Which is tinake ko lang naman siya online. Online. Yes, online. Anong pagdating nyo naman, teach, since IELTS nga yung ano po yung naging struggles nyo teaching IELTS? Feeling ko teach sa ano lang, kung paano ako mag-handle ng class. Kasi ako naman, ni-research ko naman, meron naman akong idea about IELTS. And then, syempre, with the help of my other teachers then, nakakakuha ako ng idea sa kanila kung paano ituro or i-deliver yung IELTS subject. Ang pinaka-struggle ko lang siguro is kung paano ako mag-handle ng class since first time kong magturo in a classroom setup kasi puro ako online before. And lalo na high schoolers yung hinahandle ko na mas matatangkad pa sa akin. So medyo nung una intimidating yung class size din, intimidating siya. Pero since syempre kailangan ano lang tayo, Laban fake it natin. till you make it. Ganon. So yun yung struggle ko. Pero at saka feeling ko yun lang teach. Yun lang naman yung pinaka-struggle. Kasi ako naman, research din, mahilig din naman akong magbasa-basa, manood-nood kung paano ko i-deliver yung klase, mga ganon. You know, teachers, kailangan din flexible tayo pagdating dito. Kasi, yun nga, same with Teacher Vanille, malaking tulong sa inyo if you do your own research. Hindi pwede na pupunta lang kayo dito, tapos boom, yun ang Yes. laban-laban. Kailangan equipped din tayo, di ba? So, how would you describe naman, Ms. Vanille, yung mga Vietnamese students? Vietnamese students. So, wala kasi akong comparison teacher kasi hindi talaga ako nagturo ng mga estudyante sa Pilipinas. Talagang ang naturuan ko lang, Chinese students, Koreans, and online lang siya. Sa Vietnamese naman, parang wala namang malaking pagkakaiba. Oo. Walang malaking pagkakaiba. And wala rin akong masyadong naging problema kasi high schoolers na sila and sa center kami. So parang well-behaved naman yung mga students compared sa mga students sa public schools. I think kasi may naririnig ako na parang medyo mas mahirap mag-handle ng public school students dito sa Vietnam. Bali nga po pala, Chair, no? Hindi po kayo ipinapadala sa labas. Doon lang po kayo sa center nyo. Tama po ba? Meron naman po kaming mga partner schools. So yung center namin, meron siyang partner na high school din, which is dito lang din sa Lac Chai. So pinapadala kami doon para magturo ng IELTS subject. Yes. yun At lang. least, pero you know, ang maganda din doon is hindi nyo po talaga kailangan mag-handle ng napakadaming estudyante. So, ilan po yung maximum students nyo po per class? Sa center po namin, parang mga 10, gano'n. Siguro minimum na yon 10. Tapos maximum 20 siguro. Pero kapag umaabot na sa 20 students, hinahati na po yung klase para hindi kami mahirapan na mag-handle. Maganda. So, yun, last question, Ms. Vanille. What is your advice to our aspiring Filipino teachers who would like to come here in Vietnam, especially this 2024? Do your own research kung gusto po niyong mag-apply dito sa Vietnam. And then, make sure na ma-secure lahat siguro ng documents na kailanganin, ganun. And, huwag po tayong tatanggap ng low salary kasi nga po, medyo nagiging problem yan sa pangkalahatan kapag ka nag-a-accept tayo ng lower than yung ano ba talaga, yung standard. Oo, so wag po tayo. So ano nga ba yung standard ba teach? I think pwede ba yung sabihin? Oo, I think ang standard po dito is at least $1,300 per month po yung i-offer ng employer niyo. And anything lower than that is baka po ma-exploit na po kayo. Ganun. So, yun, teachers. Thank you po sa time nyo, Ms. Vanille. Thank you din po. Sa susunod po, no, also, please don't forget to like, subscribe, and follow as well Ms. Vanille sa kanyang mga social media accounts. Vanille Diaries. Yes, Tama yan. Vanille Diary. Thank you po, and bye!